ito ano, over dahil yung bagyong Ramil. Ano yung pangkay? Isa na. Birot ka. Mami! Pa! Yung babong! Mami! Mami! Ano? Ah! Alis! Tulong! Sana man lang nasalba ko yung dalawang bata kahit papaano. Pero pag nakikita ko mismo ito nga, ito, visit na to. Nang humagupit ang bagyong Ramil nito lamang ikatlong linggo ng Oktubre. Isa sa tinamaan nito ay ang Pitogo, Quezon. Hindi lang mga pananim at ari-arian ang winasak ng bagyo. Maging ang isang pamilyang halos nasimot ang lahat ng buhay. Habang buhay nating maalala ang ating mga minamahal sa Pilipinas. At iniwang ulilang lubos ang isang 17 anyos na binata. Sa murang edad ni Nicole, kailangan na niyang lumaban sa matitinding unos ng buhay. Anong nararamdaman mo ngayon na mag-isa ka na lang sa buhay? Bali talagang masakit po. Tsaka siyempre nandun na din po yung lungkot. Tsaka yung mamimiss ko po talaga yung yun nga po yung mga kasama ko po sa bahay. Tsaka sa ngayon po dahil nga po medyo naninibago po talaga ako. Kung nag-isipan niyo bang lipat sa mas ligtas na lugar? Pag may bagyo po, dahil nga po kagawad po si Mama, siya po yung unang lumilikas at saka po yung mahilig mag-announce. Kaya po nung nalaman din pong signal number 1, wala po sa idea namin na lumikas kasi yun nga. Pero nung lumakas na talaga yung bagyo, no, inisip niyo bang lumikas nung time na yon o hindi na lang? Wala, tulog na po kami nun. Hindi na po ano. Meron ka bang pagsisisi na hindi kayo nakalipat sa mas ligtas na lugar? Meron po talaga. Hindi po mawawala. Sana nga po na kahit na-announce lang sanang signal number 2 para maglikas po talaga. Pwedeng kiss na lang? Kiss. Hindi po, paano ka nabubuhay ngayon sa kanila? Baka na naman ang tanag. Sa lakas ng bagyong Ramil na tumama sa probinsya ng Quezon, isa sa napuruhan ang pamilya ni Nicole mula bayan ng Pitogo. Sa pagbisita namin sa Pitogo, Quezon, nadatnan namin ang wasak ng bahay ng pamilya. Nagkalat na rin ang naiwang gamit nila. Nananatili pa rin dito ang napakalaking punong buli. Yung punong bumagsak sa kanilang bahay at kumitil sa 5 mahal sa buhay ni Nicole. Nung parang nawala na po yung mga taong parang hindi ko na po kayang bumalik. Pero mo yun sa isang iglat na wala ang lahat ng pinakamamahal mo sa buhay. Yung nasa isip ko na lang po ngayon kung sino po yung mga natira, doon na lang po ako babawi. Kagawad,
Parang hindi naman ganun kalakas ang bagyong Ramil. Maliwalas pa naman. Mas mabuti na rin yung maganda tayo. Nakausap ko na si Kap. May mga sakong bigas na kaming binili. Tsaka mga dilata. Bukas namin babalutin. Ate Andring, paano mo napagsasabay-sabay lahat ng ito? Bilib talaga ako sa'yo. Kagawad ka, nanay ka, asawa. Tumataas na nga yung presyon ko. Sa totoo lang. Oh, kayo talagang dalawa? Puro basketball na lang kayong bag-ama. Babagyo na't lahat-lahat. Mami naman eh. Minsan naman kami maglaro ni Papa. Sermon ka na naman eh. Ay nako, Nikolay. Alam mo, lahat ng sermon ko sa'yo ay para sa'yo. Paano pag nawala ako? Mamimiss mo rin yung mga sermon ko. Mami naman. Grabe ka naman magsalita. Para kang nagpapaalam. Andeng, mahal. Tama yung anak mo. Huwag masyadong mainitin ang ulo. Asikasuhin ko na yung puno na pinapuputol mo. Sisigaan ko na yan mamaya para mabuwal na. Andeng, huwag mo lang galawin yung puno na yan. Matibay pa yan. Bulok na yung loob eh. Baka biglang bumagsak. Naumunga pa nga eh. Baka magtampo ang puno na yan. Pag siniliban natin. Bago nangyari ito, tinutupan ka ba na may masamang mangyayari sa inyo? Ang lakas ng hangin. Diyos ko. Nervous ako. Natatakot ako. Diyos ko. Dasal na lang tayo bago matulog ngayon. O anak, hindi ka pa ba matutulog? Natapos ko lang po yung assignment ko sa post-it po. Lobat po kasi ako eh. Dito na lang po ako sa may saksakan na tutulog. Napakasipag naman mag-aaral ng apo ko. Gusto ko po makapagtapos ng pag-aaral. Para makaahon po tayo sa hirap. Balang araw. Mama. Hindi ka nga nito, anak. Ako papayakin mo eh. Ito naman si Mami eh. Alam mo na, naninermo lang si Mami. Pero, alam mo, proud na proud ako sa'yo. Kaingit naman. Kalamig din ako. Kayakap nga. Sana po laging ganito. Masaya. Di ba, kuya? Oo naman, syempre. Mas lalo tayo magiging masaya. Lalo na kapag yumaman ako. Titira tayo sa maganda at malaking bahay. Mas lalo tayo magiging masaya. O siya, sige. Tulog na tayo, ha? Sige, tatapusin ko lang. Tulog na. Okay, sige basta huwag ka naman masyadong magpuyat ha. Opo. Tulog na tayo. Anak, gusto ka rito. Paano mo kinakaya yung napakabigat na pagsubok na ito? Nung gabi po, para pong nakaramdam lang din po ako ng paninibago kasi dahil hindi po ako sanay ng ipag-aayos po ako ng gamit ni mama po. Tapos nung gabi po, yun, siya po ang nag-aayos ng gamit ko. Doon pa lang po, naninibago na po kasi hindi po talaga ako nagpapaayos ng gamit.
Mami! Pa! Ibabong! Mami! Mami! Ano? Nung nangyari yung trahedya, nagtutulong ko sa'yo. Meron naman po. Nung nangyari po yung trahedya, nung talagang pagbagsak, una ko pong ginawa nun, hinila ko po nun si Lolo. Paghila ko po, punta ko sa kwarto. Tapos nung hindi po sila sumasagot, humingi na po akong tulong. Pumunta po ako dun sa kaibigan po ni Mama. Tapos yun, sunod-sunod na po yung dumating na tulong. Tita! 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 Oh, Nicolay! Tita, tulong! Ano ginagawa mo sa labas? Bumabagyo! Si Mami, Papa, Lolo! Nabagsakan po sila ng puno! Ano? Diyos ko! Tulungan niyo po ako! Tulungan niyo po! Halika! Halika sa bahay mo! Wala ko talaga, hindi talaga makakaligtas. Nung pagkarating ko po akong kaunahan, marami na pong sumunod-sunod na bumalik kayo, magtawag kayo ng... Yung mga kapitbahay ko po nagtawag ng mga papa nila lalaki, tas umano ng power. So power po talaga ang kailangan at sobrang dagan na dagan ng puno. Siguro kung titimbangin ho, 1 tonelada ho ang bigat sa sobrang laki po. No! No! Alis! Tulong! 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 Papa! Mami! Mami, Lolo! Umising kayo! Umising kayo! Umising kayo! Mami! Papa! Bakit niyo ba ako iniwan? Bakit? Bakit? Mami, paano ako? Mami, paano ako? Mula nang mangyari ang trahedya, hindi pa raw bumabalik si Nicolay sa kanilang dating tirahan. Mabigat daw sa kanyang kalooban. Kaya niyang yumapak muli sa lugar kung saan namatay ang kanyang mga mahal sa buhay. Sana naman lang nasalba ko yung 2 bata kahit papaano. Pero wala din po talaga. Kahit anong sisis ko sa sarili ko, sabihin man nilang hindi ka kasalanan talaga. Hindi ko maiwasan. Nitong October 24, inilibing ang 5 miyembro ng pamilya ni Nicolay. Ang kanyang ina, stepfather, 2 nakababatang kapatid, at ang kanyang lolo. Mula simula ng panahon hanggang sa dulo ay di papaalon dahil ang puso ko'y nakakapitso hanggang wakas Nico, paano ka nabubuhay ngayon na mag-isa ka na lang? Paano mo kinakaya yung napakabigat na pagsubok na ito? Dahil nga po sa marami po silang kaibigan, tsaka madami din po nagsasabi sa akin na magpatuloy lang daw kasi tupad din lang yung pangarap, tuloy lang yung pag-aaral.
Sa mga larawan at video na lang ngayon inaalala ni Nicole ang kanyang mga mahal sa buhay. Bye. Ngayon, ang tiyahing si Geneva na ang kumukupkup at tumatayong legal guardian ni Nicole. Sa kabila ng hirap ng buhay, pinipilit ni Nicole na ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral sa kolehiyo. Kahit mabigat sa puso ang mawala ng mga magulang na dati sandigan niya sa lahat. Yun ang course niya ngayon ay tourism. Sabi ko to tapusin mo yung tourism mo, yan yung pangarap ng mami mo. Tuparin mo. At ipakita mo sa kanya kahit hindi man buhay na si mami mo, na yung pangarap niya natapos mo. Habang kasama namin si Nicole, doon na rin siya nakakuha ng lakas ng loob na magpasama na balikan ang kanilang tahanan. Mabigat para sa kanya na makita ang lugar na ito. Pero dito rin siya makakakuha ng lakas para buuin muli ang kanyang sarili at gawing inspirasyon ang mga alaala sa lugar na ito. Mabigat po. Kala mo'y ayos pa. Pero pag nakikita ko mismo ito, visit na to. Ito yung pwesto ko. Kaya walang tama. Yung ulo ko nandito. Tapos yung paa ko, kung tutuusin, dapat nandito. Kasi mahaba ako. Pero yung paa ko, nangyari nandito. Kabaluktot ako. Kaya nung nagising ako, basa lang yung nabasa yung parte dito. Kaya ako'y bumangon diretso, tsaka ay gawa nung lagabog. Sana naman lang nasalba ko yung 2 bata kahit papaano. Pero wala din po talaga. Kahit anong sisis ko sa sarili ko, sabihin man nilang hindi ka kasalanan talaga. Hindi ko maiwasan. Dito po, sa kapatid ko. Lagi niyang dala-dala. Kahit tabi ko na lang din pala to. Kapatid kong bunso. No, ito eh. Gusto ko sana itabi to kasi ito na lang mga nagpapaalala sa akin sa kanila. Dito kami sir nakakain lahat. Dito kami lagi. Lagi kami sabay-sabay. Sa kusina. Binyag po nung kapatid ko tsaka second birthday. Tapos yun, dinaganda sila kahit papaano. Kung may mga dami pong tao dito, tapos magdamagan yun. Kasi matagal nilang plinano yun. Kasi 2 taon na yung kapatid ko hindi pa nabibinyagan kasi wala nang budget. Masaya dito. Si Lolo po. Lagi po, araw-araw po siya dyan ako. Paghapon, gabi, umaga. Diyan po mismo sa bangkong yan. Dito rin niya natutunang tanggapin na kahit wasak ang tahanan, may lakas pa rin mabubuo mula sa mga piraso ng nakaraan. Gusto ko pong maalala sa bahay na ito din. Masasaya po naming alaalong pamilya bago po sila mawala. Five. Pwedeng kiss na lang? Kiss. Kaysa naman po iisipin ko yung nangyaring ganyan. Wala din naman ako magagawa pag kinaisip ko yan. Kaya isipin ko na lang po yung mga natira nilang alaala para sa amin. Tsaka sa akin. Lalo-lalo na sa akin. Tuwi ka dito. Bye-bye. Love you. Ingat ikaw. Hindi ko nga lubos maisip, no? Yung pinagdaraanan mo. Hindi ko ma-imagine yung hapdi na nararamdaman mo ngayon, no? At sana sa munti naming paraan, mapangiti ka namin. Dahil sa bagyong Ramil, halos nasa lantarin ang buong buhay ni Nicole. Pero ramdam namin ang kanyang tapang na bumangon at magsimula muli kahit
mag-isa na lang. Kaya sa abot ng aming makakaya, pipilitin naming makatulong sa kanya. Una naming handog kay Nicolay ay ang maayos na huling hantungan para sa mga yumaong mahal niya sa buhay. Mananatiling buhay ang kanilang alaala para sa pamilya nilang naiwan. Po, yan na po ang mga bagong hapidan nila. Sa dami nito, hindi alam kung sino yung kausapin nilang kaya talaga malaking tulong po. Maraming salamat po sa nagbigay po ng lapida po nila. Maraming salamat po. Wish ko lang. Sobrang sakit pa rin kahit nasabihin mo na okay na. Yun sa loob ko, hindi ko pa rin tanggap talaga. Na iniwan nila kami lahat. Ang hirap pa rin tanggapin. Pero sige na, umakit na kayo. Doon din nangako si Geneva. Kaya ko nang gawin si Nicolay sa kanyang pag-aaral. Okay na kami. Maraming salamat sa pagpapatuloy mo sa akin tsaka sa laging pagbukas mo ng ito para sa amin. Hindi lang sa akin, para sa amin kahit nabubuhay pa sila. Upang matulungan pa siyang maiproseso ang mga mabibigat na pangyayaring pinagdaanan niya, ipinakausap namin si Nicolay sa isang espesyalista. Parang mabilis yung naging recovery niya. Wala na siya dun sa denial stage kasi naka 3 weeks na. Sabi niya, nasa pagtanggap na siya, unti-unti. Kasi alam naman niya wala na siya magagawa. So, wala siyang pwedeng gawin kundi magpatuloy, tanggapin at magpatuloy. At gusto kong banggitin yun kasi yun ang nakakapagpa-cope sa kanya. Yung will na hindi siya stop, hindi siya masa-stuck. Ang payo na lang ni Doc sa kanyang mga kamag-anak? Hindi naman siya nag-open up about sa death or memories na pangit, na nakakalungkot. Huwag nang pag-usapan. Parang kung ano lang kailangan, nabawa, humingi ng tulong. Hindi, yung tulong na yon i-offer. Bumisita rin kami sa kanyang eskwelahan para ibigay ang mga handog naming regalo at magandang balita para sa kanyang kinabukasan. Una na riyan ang mga bagong damit at gamit pang-eskwela. Maraming salamat po sa inyo na nagbigay ng tulong. Malaking tulong po ito para di na rin po ako mamili ng mga kailangan pa pong gamit. Bukod dito, may gusto rin ipahatid ang pamunuan ng eskwelahan kung saan siya nag-aaral. Ito yung maibibigay namin sa iyong tulong para makamit mo, ma-reach mo yung iyong pangarap na makatapos sa pag-aaral. Tatanggapin mo ang certificate na ito na katunayang ikaw ay makakapagtapos at magiging degree holder in the near future. Thank you. Congrats! Salamat po, Kabutin mo lang yung pangarap mo, ha? May dagdag pang gamit mula sa eskwela. Maraming salamat po, ma'am. Nagbigay rin kami ng tulong pinansyal kay Nicolay para sa kanyang pagbangon at mga pangarap sa pag-aaral. Sasabi ko lang po talaga, maraming salamat. Naway magsilbing pag-asa ito para kay Nicolay at patunay na sa kabila ng trahedya, may mga taong handang umalala. Makakaasa po kayong hindi ko po sasayangin lahat ng tulong na ibinigay niyo po. Maraming bagyong daraan sa ating buhay. Gaano man yan katindi, huhupa rin. Basta't laging kumapit sa pananampalataya sa Diyos at tiwala sa sarili na makakabangon muli. At lagi po nating tatandaan, hanggang hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang.